Magandang umaga mula sa Mumbai, India. Ayan, literal na woke up like this. At ang voiceover na to ay magiging maingay. Total, a day in my life to, diba? So, kayo na yung mag-adjust. At ayan, sakto namang nagfi-film ako ay na-capture ng camera na maliligo pa lang sana ako ay umiyak na ang bunso. So, kailangan nating bumalik at patahanin siya at patulugin. Pero pag mga ganitong pagkakataon, alam na alam ko na ang punta ng kwento na to. Malamang sa malamang hindi ako makakaligo. Dahil nga sobrang iyak niya, so nagising rin ang Pia. Habang pinapatulog ko sila, ay sakto naman dumating ang biyanan. O, diba? Napakaswerte talaga ngayong araw na to. So, most probably, hindi na sila matutulog. Kasi ang biyanan, kapag dumating dito sa bahay, regardless kung tulog na tulog yung mga apo niya o hindi, magdadadakdak yan, mag-iingay siya, gigising niya yung mga bata, ganon. Hindi ako natutuwa. Obvious ba? Kasi pagka ganito, talagang nagsastruggle ako, nagtijuggle ako sa mga gawain dahil mawawalan ako ng tahimik na oras sa pagpe-prepare ng food. Okay lang yung paliligo eh. Kasi magagawan ko ng paraan later. O sige, bukas na, wala naman tayong katabi. Charot. So ito nga pala dumating yung in-order ko online. Before, nag-order ako or bumibili ako sa labas kasi malapit lang nga talaga yung gulayan at prutasan dito. Pero ngayon, hindi na ako nagtitake ng risk kasi nga medyo malaki na yung bunso. Kaya niya na magbukas ng pinto. Baka mahulog ka ako sa hagdan. So ito, tuloy-tuloy tayo. Ayan yung dalawa. Tapos ganito yung mostly umaga talaga dito sa India. Sa household ng community dito, ganito, ilalagay mo yung mga plato na natuyo from the hugasin kahapon. Tapos, saka ka magsisimula ng araw. Eh, naliligo talaga ako sa umaga, pagtulog pa sila kasi na-adapt ko na nga kasi yung habit nila, biyanan, na pagkagising talagang naliligo lahat. Hindi pwedeng merong maiiwan na hindi maligo. Ganun sa bahay nila. Tapos, ang pinaka-ayoko kapag nagising na sila tapos hindi pa ako tapos sa mga preparation ko, lalo sa pagluluto, yung ganito, yung nagluluto ka, may mag-aabala, na gusto ko ng ganito, na gusto ko ng ganyan. Kaya natuturete ako minsan. Tapos, syempre, gahol na tayo sa oras. Imbes na meron pa akong tahimik na pag-aalmusal, paghihigop ng kape, wala na. Kaya bibilis-bilisan natin ang mga bagay-bagay. Pag nasa kusina ako, ganito talaga ang eksena pagdating sa sala. Pero okay lang yan sa akin kasi ayoko mabigyan sila ng habit na pagkagising TV ka agad. So, mostly 12 o'clock na talaga sila nagti-TV. At ito nga pala yung mga pinamili ko. So, ayan, merong popcorn dito, mahilig yung dalawang bata. Lahat ng pinamili ko na to nasa 900 plus. So, may 10 rupees na delivery pero kay Boom na yon. At ito, dahil tapos na kami mag-almusal, so lunch naman yung pe-prepare ko. Kaldereta tayo for today's video na favorite ng Pia. Habang niluluto ko yung lunch, simultaneously nililiguan ko na rin sila. Kaya tayong mga nanay lang talaga yung may kapasidad na maggawa ng multitask, ano? Kasi yung mga lalaki talaga, hindi nila kikirihin to, pasintabi po sa mga lalaki. Pero kapag yung mga ganitong sabay-sabay na talagang ang gawain eh, hindi mo alam kung anong uunahin, pero ipagsasabay-sabay mo na kulang na lang maging octopus ka. Habang nagpapalambot naman ako ng manok, ay ayan, maghihanda naman ako ng baon ng Pia. Isa rin naman sa natutuwa ako at medyo pabor sa akin ay ang pasok niya kasi ay 2 to 6. Kung umaga yung pasok niya, hindi ko alam kung anong mangyayari sa aming mag-ina. Kasi yung dalawang bata na to ay nocturnal. So, ang mga tulog niya mga yan ay alauna or alas 12. Never natulog tong dalawang to ng alas 10. Kaya ang gising nila alas 9 na, 10:30 or super late na yung alas 11. Tapos, pagkatapos ko sa kusina, kailangan maayos kung mailagay yung mga plato sa hugasin kasi may taga-hugas nga. So, hindi naman pwedeng siya yung magliligpit ng mga kung ano man ang kailangan hugasan. Hindi pa nga kami nakakaalis ay dumating na itong tagalinis. Itong kaki ay medyo, ang complaint ko sa kanya ay may sarili siyang mundo sa pagkakaroon ng oras. Ang usapan kasi talaga namin ay alas 2. Pero 1:30 pa lang, andito na siya. So, wala akong choice kundi umalis ng bahay at iwan siya dito ng taga-hugas. Pero nilako naman ang tukador. Wala naman siya lang masyadong makukuha pero ayoko lang kasi ng thought na, di ba, baka masanay siya na siya lang dito. Yung ganun, kasi medyo dala na ako. Charot. So, ayun. At naihatid na namin ng Pia at aakyat tayo. At take note, hindi pa ako nagla-lunch ha kasi nga nagmamadali kami. Pero napakalaking bagay din talaga na dito sa India meron kang makukuhang helper na taga-hugas tsaka taga-linis ng sahig sa loob ng bahay at tsaka hanggang labas ng bahay ay nililinis niya yan. Kasi napakalaking bagay din na meron kang taga-hugas tsaka imaginein mo everyday kailangang linisin itong sahig kasi syempre lalong-lalo na may kasama akong bata, wala kaming mesa. So kailangan talaga malinis, Lysol ang sahig, diba? Dahil maagang nagising ang Viraj ay grumpy na kaagad siya at ito yung routine talaga namin. Pag naihatid na namin ang kanyang ate ay matutulog na siya. So dead ko na yung sinampay na yan at tingnan nyo naman yung 2 p.m. nandyan pa or yung sampayin. Inuuna ko muna yung idlip basta kapag may chance ako na maka-idlip talagang sinasabayan ko siya. Pero napakasaglit lang talaga ng idlip ko, 15 to 30 minutes okay na sa akin yan kasi ito rin yung time na pwede rin ako mag-edit. Tapos after an hour kasi manghihingi ulit siya ng dede so breastfeeding pa rin kasi siya kaya hindi na ako makakatulog noon. Dahil so, hindi nga ako nakapag-lunch kanina ay ayan ngayon na ako kakain at dinner na rin to. Tapos sundo na namin ng Pia after 4 hours 6:30 nga pala siya umuwi. Ito din talaga yung isang advantage ng nakabukod kasi pwede mong gawin kung kailan mo gustong gawin at saka alam nyo yung isa sa mga talagang sinusunod ko dito ay nakikinig ako sa katawan ko. Kapag pagod ako, hindi ko pinipilit na tapusin lahat ng gawain kasi hindi talaga natatapos ang gawain sa bahay. So, kung hindi ko kayang gawin ngayon or kung pagod ako, talagang nagpapahinga ako. Kasi unless susundin ko lahat ng gawain ay talagang magkakasakit ako for sure.
Tingnan nyo kung anong oras na, ha? Alas 11. Ganyan sila. Tingnan nyo yung itsura ko na, oh. Di pa rin ako ligo hanggang ngayon. Alas 11 or alas 11:30, manghihingihan sila ng pagkain. Ambot. Pagkagaling kahit kilabihan, ngayon hindi kami umalis, di ba? Pero nangyayari pa rin ng pagkain, lalo si Pia. Bitukon yan, siguro siya. Binigyan ko sila nito para makakapaglaba ako kasi meron pa akong labahin. So, syempre, kakamayin natin yung mga underwear natin, yung mga pinag-ihian ng garage kasi hanggang ngayon, di pa rin siya nagsasabi, nag-iihi siya kahit nakailang pati training na ako. Ganun. Ganun ang buhay. Alas 11. Gising pa. Alas 11 ng gabi. Magsasampay ang nanay. Kaloka, di ba? Kaya dito na lang ang video na to. Pagod na ako. Huwag kayong magulo. Maliligo tayo. Hindi tayo matutulog na hindi maliligo. Hindi kasama buhok. Bukas na yan. Pagod na ako.